nauubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm malamang susuko na. Dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Pegador, wala kang kawala. Benga, Pegador, kayo ay maganda. Benga, Pegador, galit sa masama. Benga, Pegador, ang sa inyo bebenga. Benga, Pegador, wala kang kawala. Benga, Pegador, kayo ay maganda. Benga, Pegador, galit sa masama. Benga, Pegador, ang sa inyo bebenga. Sal Panelo may binulgar kay Amy Marcos. Mga kababayan, tila ba mga kapatid, sinusuka na ngayon ng mga DDS itong si Amy. Aray. Naku, paano masusolusyonan ni Amy to? Mga kababayan ko. Kasi nagsalita na itong si Sal Panelo, mga kababayan, na alam naman natin, mga kapatid, na isang matalik na kaibigan ng dating Pangulong Duterte. Oho, tama ho kayo ng inyong narinig sa akin. Matalik na kaibigan ng dating Pangulong Duterte. I think they are same fraternity. Sal Panelo and Rodrigo Duterte are Lex Taliones, yung fraternity nila, mga kababayan ko. At ang matindi ho dito, binulgar ang pagkatao ni Amy. Uy, nako. Ano kayang sasabihin ng mga Ayminatics dito? Oh, ano kayang sasabihin ng mga Ayminatics ngayon? Abay, malaking balita ho itong pasabog ni Sal. Hindi ho biro yung pasabog ni Sal dito, mga kababayan ko. Abay uusok ho ang puwetan ng mga Duterte supporter. Oho, tama ho kayo ng inyong narinig. Uusok ho ang puwetan ng mga Duterte supporter dito. Oh, may mga basher ba ako dito? Oh, sino pakikinggan nyo? Yung tagapagsalita ni Duterte o si Amy Marcos, mga kababayan? So, bago ang lahat, mga kapatid, maraming salamat sa mga nag-like, follow, share, and subscribe kung may YouTube channel. Kung gusto nyo po ng ganitong usapan, mga kababayan ko, manatili kang nakasubscribe kay Biyahe ni Koy TV. Ito ang mainit na balita. Pakinggan natin, mga kababayan ko, si Sal Panelo may binuking kay Amy. sa akin si Amy Marcos ay zero credibility. With respect, ha? Hindi doon sa sinabi niya bilang kapatid. Ito, mga kababayan, ha, merong nagpasa lang sa akin ng video na to na si Sal Panelo, mga kababayan ko, ay nagsasalita tungkol kay Amy, mga kababayan. Tayo naman, mga kapatid, magtatanong lang. Okay? Magtatanong lang. Hindi sa atin nang galing. Hindi tayo nagpa-public accusation. Hindi tayo nagdadawit ng ibang tao o naninira, ha? Mga kababayan ko. Panoorin nyo to. Anong sabi ni Panelo? Si Amy Marcos daw ay Ang kino-question ko sa kanya, yung ginagawa niyang pagbabalat kayo at ang kanyang paggamit sa mga tao at kalakaran kung ito'y pabor sa kanya. At pinakita ko po mga kababayan. Nagulat ba kayo? Si Amy Marcos manggagamit. Manggagamit sa mga taong kanyang napakikinabangan. Naku. Si Sal Panelo yan, ha? Mga kababayan. Si Sal Panelo ang nagsasalita, hindi ho ako, ha? Wala ho akong alam. Si Sal Panelo ang nagsasalita, mga kababayan ko. Mga kababayan. Ayan ho, napakinggan nyo, isa pa. Tuloy. niyo na itong babaeng ito ay talagang hindi mapagkakatiwalaan sapagkat iba ang kanyang kinikilos, iba ang kanyang pinapahayag. Pagdating ng panahon Huwag ka na ba mag-send? na mapapatunayan mo kung totoo nga o hindi. Hindi ba? Sabi ko po sa inyo. Nung nagkaroon ng kampanya ang Presidente Marcos Jr. Oh!
Sal Panelo said, Presidente Marcos Jr. Alam nyo, trivia lang trivia. Trivia lang sa mga kababayan natin. Hindi ako kakampi ni Sal Panelo. I am not a fan ni Sal Panelo, but I just want you to know, guys, na si Sal Panelo was a former Marcos loyalist. Yeah, nakita ko. Alam nyo paano ko nalaman, mga kababayan? Ito, bahagi ko. No? This is Sal Panelo. This is during the President Ferdinand Edralin Marcos Sr. rally na pauwiin si FEM. And Sal Panelo nandoon. Opo, mga kababayan ko, nandoon po si Sal, mga kapatid. So, si Sal, alam niya yung ugali ng Marcos. So, it means, mga kababayan ko, alam niya yung ugali ni Amy talaga. So, ngayon, mga kababayan ko, binulgar ni Sal Panelo yung issue patungkol kay Amy Marcos. Mga kababayan. Ulitin ko, clarify ko lang. Yung hindi ko ho narrative yan. Narrative ho ni Sal Panelo. Number one accusation ni Sal, mga kababayan ko, alam nyo kung ano? Itong si Amy Marcos, manggagamit. Sa makatuwid, manggagamit, mga kababayan ko. Sa lahat ng taong pinakikinabangan niya, according to Attorney Sal Panelo, mga kababayan ko. Yun lang naman natin background ni Sal Panelo. Former spokesperson ni Duterte. And tao, kaibigan ni Digong, kapraternity sa Lex Taliones. Second, mga kababayan ko, Sal Panelo is dating spokesperson niya, talagang matagal na magkaibigan. At pinagbibintangan niya si Amy na manggagamit. Mga kababayan ko, ayan, makinig kayo. Alam niyo, makapangyarihan ang sinasabi ni Sal Panelo, mga kababayan ko, sa mga kampo ng mga Duterte. Mga kababayan, tuloy. Yanong si Amy Marcos sa init siya puwera yan sa kampanya, hindi nakapasok sa major campaign rallies. Dahil nga, meron silang personal na alitan ng magkapatid at most likely, hindi siya kasundo ng kanyang kabiyak. Oh! Kaya ito lang. Ito malalaman nyo. Hindi sa akin nang galing ito Hindi to chismis. Hindi rin to AI video. Hindi ito legit video to ni Sal Panelo na may kausap. Mga kababayan ko na lumabas. Pero ang tanong dito, tingnan nyo, alam ni Sal Panelo na may gap si Amy at ang unang ginang. Alam mo, sa totoo lang, mga kababayan ko, naniniwala ako sa part na sinasabi ni Panelo. Kasi itong si Amy, hindi talaga sila magkasundo ng unang ginang. Laging inaaway ni Amy Marcos itong si unang ginang. Oho, lagi niya hong inaaway. Mga kababayan ko, lagi niya hong sinisita. Mga kababayan ko, binubuli ang unang ginang, mga kababayan. Yan ho ang ginagawa nito ni Amy Marcos, mga kababayan ko. So ngayon, mga kapatid, kung titingnan natin, yung sinasabi ni Sal Panelo versus dun sa alam ko, well, tama to, sinasabi ni Sal. Kaya tinignan ko mabuti sinasabi niya, sabi ko, tama tong sinasabi ni Sal Panelo. Ngayon, ito pa sinabi ni Sal. Panoorin nyo. Talaga papasamahin. Kasi, gaya ng pinaliwanag ko na rin sa inyo, itong si Ivy, producer ng isang pelikula, kaugnay sa kanilang pamilya, at ipinakita niya ron na siya ang bida at ang kontrabida ang pasaway yung kanyang kapatid. Yes, yan din ang ginawa niya. Alam mo, sa totoo lang, mga kababayan ko, gamit na gamit tayong mga Pilipino alam mo, pinagkakitaan nga tayo sa totoo lang Alam mo if tama yung sinasabi ni Sal Panelo dito, alam nyo, gamit na gamit ni Amy yung salitang Marcos, mga kababayan ko. To be honest, napagkakitaan pa nga tayo. Napagkakitaan pa tayo. Alam mo ba, dahil ang Pilipino sabik na malaman yung storya ng mga Marcos nung pagkapanalo ni Presidente, pinagkakitaan tayo nung pinikulang Made in Malacanang, mga kababayan. Totoo, pinagkakitaan tayo. Bakit, mga kababayan?
Paano ko nasabi pinagkakitaan tayo? Biruin mo, mga kapatid, inaya tayo manood to expect anong storya ni BBM, mga kababayan ko, to expect anong istorya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang expected natin, mga kababayan ko, sa Made in Malacanang, yung storya nila doon sa Palace, mga kababayan ko. Yung istorya nila ni Presidente Marcos bago sila paalisin, mga kababayan ko. Pero nagulat tayo na narrative ni Aimee yung gusto niyang palabasin. At ang lagi niyang sinasabi doon, mga kababayan ko, na pinalabas sa video na si BBM, mga kababayan, na ikota, na si BBM, mga kapatid, ay suwail na anak ni FEM. So eto, mga kababayan, may sasabihin si Sal Panelo na ikakagulat ninyo, mga kapatid. Panoorin nyo to. At ang mga bali-balita noon, talagang itong si Aimee, ina-affect yung kanyang kapatid. Kaya, hindi mapapasinungalingan at pwedeng kapanipaniwala na may reaction ang kapatid niya, nakakabatang kapatid niya. Oh, mga kababayan, eto hindi sa atin nang galing. Si Aimee Marcos, sabi niya, according to Sal Panelo, talagang binubuli ni Aimee si BBM. Oo, ito, kasi sa word ni Sal, sa pagkakaintindi niya doon sa totoo naman, narrative talaga ni Aimee yung pinakita. Ang bida si Aimee, si Christine Reyes, mga kababayan ko. 'Di ba? Si Christine ang bida. Si Aimee ang bida, si Bongbong ang mas parang dumating na masama, mga kababayan ko. Kaya nga sabi ko, yung pelikula na yan para tayong nabudol eh. Para tayong na-hypnotize sa kagustuhan ng Pilipino, mga kababayan ko, na mapanood yung storya, mga kababayan ko, ni President Marcos, si Aimee pala yung bida, mga kababayan ko. Hello po, Ma'am PB. Magandang hapon po. Gabi po, no? Ayan na. Ngayon, nalaman nyo na. At least lang galing kay Sal Panelo, hindi galing sa akin. Panoorin pa natin. Marcos Jr. At kung hindi niya pa kasundo yung kabya, lalo na, talagang hindi ka pa sasamahin. Alright. Madalit sabi, nanalo. Hindi ko siya napasama. Kumbaga, she did not have the good graces of Malacanang. Kaya nagsimula siyang batikusin. Marami siyang mga pahiging, parinig, laban sa kanyang kapatid. Oh, naku, nagtataka ako. Hindi kaya itong si Senator Aimee talaga ang puting ahas? Oo, kasi lahat to ng banat kay Presidente Marcos at kay First Lady Lisa, mga kababayan, ay lagi hong parang nanggagaling kay Aimee. Kasi nung panahon mga kababayan ko, nung ako ay vlogger dito kay Senator Aimee, lagi hong maraming storya kaming nakukuha. At isa sa mga storya is masama daw ang unang ginang. Kaya mga kababayan ko, na-educate kami nung panahon na nandoon kami na mga vlogger ni Aimee, is parang dumating na kinakampihan namin si Aimee at masama ang unang ginang. Ang ibig sabihin pala nito, mga kababayan ko, baliktad pala. Ang masama ang ugali, itong kapatid ni Pangulo na si Aimee, ang mabait talaga ay ang unang ginang. Kasi if we understand, if we analyze everything, mga kababayan ko, si First Lady Lisa, wala akong makitang kapintasan eh. Hindi niya siniraan si Aimee kahit na nagkita kami. Oo, wala. As in, wala. The First Lady always speak in behalf of the President. Laging nakarelay si First Lady kung anong gusto ng asawa niya. Tinutulungan niya. Habang itong si Aimee Marcos ay realize na si Aimee pala talaga
kontrabida. Hindi pala si FL Lisa. Kasi nung nakita ko si First Lady, mga kababayan ko, na ando doon sa ano, si First Lady, nakita ko doon sa event sa DOT, mga kapatid. Tabi sabihin ko sa inyo nagpa-picture kami. She never speak about Aimee. She never speak about the problem. She never speak about the hate, what happened. Oh, you are the vloggers, ganito, ganyan. Let's have a picture. O tara, yung mga ganito, picturean kami, ganyan, with the First Lady. Alam nyo mga kababayan ko, wala siya sinasabi. Unlike dito kay Senator Aimee na in-educate niyo yung mga vlogger na magalit kay Unang Ginang para banatan si Unang Ginang. Alam mo, buti na lang mga kababayan ko, I realized na yung post ko na yon dapat na-realize ko na may mali ako. Kaya binura ko siya kaagad mga kababayan ko kasi natatakot ako. Baka mamaya, mga kababayan ko, yung pinapasa sa akin, pinopost namin. Kasi ang diskarte nun, gagawa sila ng narrative, popost lang namin. Hindi ko na binabasa. Yun ang pagkakamali ko Which is sa akin pa yung nag-viral. Mga kababayan. Yan. Kapag po ako panay paninira, sigurado. Alam mo, talagang pag vlogger ka ng PBE noon, mapapahamak ka mapapahamak ka, delikado. Muntik pang masira yung career namin. Alam mo, buti, I'm happy na and thanks God. Talagang nakaalis ako doon kay Aimee. Kung di ako nakaalis kay Aimee, mga kababayan ko, siguro downfall na ng career ko bilang content creator, mga kababayan. Kasi puro paninira ang gusto nila, which is ako naman kasi, hindi ako mahilig sa paninira. Hindi ako mahilig sa keso ganito, keso ganyan, keso ganito, ganyan. Hindi ako, tinitignan ko muna Tsaka ang isa pa mga kababayan ko, makinig kayo, isa pa po, I am for PBBM, not for Aimee Marcos, mga kababayan. Kaya ito sinasabi ni Sal Panelo, may pagkakahawig na nangyayari at may pinakikinggan ko. Kung pakinggan natin, inaayudahan ko yung sinasabi niya. Pakinggan nyo. Administrasyon. Yung mga opisyal na mga gawain, conference. And yet, at the same time, pinapakita niya na siya ay nasa panig ni Inday Sara Duterte. Kaibigan. At paliliwala siya kay Dan. Tingnan nyo, mga kababayan ko, mga kapatid, mga kababayan, si Aimee alam mo, nagtataka lang ako, ano ba talagang meron kay Sara Duterte at kay Aimee? Is there any relationship na magre-relate sa kanila? Tanong ko lang, meron bang magre-relate ng question kay Aimee? Ako nagtataka lang kasi ako, to be honest mga kababayan. Paki-like po live stream natin May magre-relate ba kay Aimee Marcos? Tsaka kay Sara Duterte? Yun ang pinakamainam na tanong. Hey! Pagalog ka ang utak, hindi na uubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Pegador, wala kang kawala. Benga, pegador, kayo ay maganda. Benga, pegador, galit sa masama. Benga, pegador, ang sa inyo bebenga. Benga, pegador, wala kang kawala. Benga, pegador, kayo ay maganda. Benga, pegador, galit sa masama.